It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, February 11. The COMELEC begins taking down illegal election materials as national candidates begin their 90-day campaign. National bets and party list candidates have 3 days to remove campaign paraphernalia from public spaces and other restricted areas or face charges and possibly disqualification. The COMELEC also warns against distributing free shirts, hats, and food at campaign events. The Marcos administration senatorial slate is launching their campaign in Lawag, Ilocos Norte. During a press conference, candidates highlighted unity and support for the president's programs. Meantime, the PDP Laban Senate slate will hold a proclamation rally on February 13 in San Juan City. The party senatorial bets include incumbents Bato de la Rosa and Bongo, as well as detained religious leader Apollo Quiboloy. And former Senate President Tito Soto says impeachment is a judicial process and should not be a campaign topic. However, he warns that the transition from the 19th to the 20th Congress may face legal challenges. The Senate will begin the impeachment trial against VP Sara Duterte sometime in June or in July. And joining us in a little bit will be Tito Rol Llamas, our resident political pundit who is on the way here pala. I think he's stuck in traffic. And of course, from the Philippine Star in Parañaque City, we have Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Aba, si Ami namumula-muli. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Nakaano na ako, Valentine na ako. Ano ba petsang 11? Advance ako, advance. 11, 12, 13. Ano, isang linggong pag-ibig yan? Ang tagal ba ng Biyernes pa yun? Tatlong araw na lang. Well, I'm sorry. I'm counting only weekdays. But anyway, sige, happy Valentine's Day sa Ami Pamintuan. Pero Ami, teka, anong malaking story niyo ngayon? Of course, it's campaign day. Binabantayan lang namin lahat yung campaign, of course. Dahil 5:30 pa yung launch nung alyansa si President Marcos. In Lawag. Yun na nga, nabanggit na sa Isinilocos. Si Leni Robredo nag-launch for Bam Aquino and Kiko Pangilinan. And they're hoping na, kasi nandun nga sila sa medyo laylayan, they're hoping na nandiyan pa yung pink wave that can carry them into the first 12. Although kahit dun sa Okta, naglabas na naman ang Okta ngayon, wala sila dun sa wala pa sila dun sa, although quite close, pwede nga. And of course, tinitingnan natin yung mga progressives, kung ano yung mga gagawin nila, kanya-kanya. Karamihan yung sa party list, mas marami yung sa party list, ang dami niyan Nag-iikot na sila. Yung Makabayan Bloc, I think, is doing theirs in Manila. Yung LP affiliated groups nag-Zumba ata kanina. Yung Akbayan sa UP Diliman. Oh. Sino I think it was Chel who was in Cavite. Ayan. Si Chel sumasayaw na rin. Zumba na. Parang mahirap talaga magkandidato, Wawa si Chel, talagang pinagtatumbling niya si Chel. Zumba. Buti lang talaga. Yun po. Mukhang si Chel kailangan ng konting pampadulas to ng Kailangan ilagay sa TikTok, di ba? Well, titingnan natin. The things that Saka have to be done. Tingnan natin kasi 3 days pa yung deadline ng COMELEC doon sa mga hindi magtatanggal ng mga campaign materials. Although pa lang yan, saka party list, mabawas-bawasan yung basura dito sa paligid. Oo. Kaya lang yung mga local naman, ngayon, ang palakihan ng mga materials. Ami, yung campaign materials sa public spaces, yun ang may regulation, yun ang regulated. Yes. Yung in terms of sizes, like I think 3x8 feet for posters, and so on down the line. Curiously, walang regulation sa malalaking billboard. Ang
malabo nga dyan kasi kapag nakalagay sa private property. Yeah, in Diba? private property. Sinabi yan ni Chairman Garcia eh. So- Merong Supreme Court ruling na kapag nakalagay sa private property, hindi nila pwedeng gawin. Pero pwede na lang tanungin kasi ang palusot ng mga kandidato, supporter nila. Kapag yan daw ay binigay ng supporter, it must be classified as a donation na kailangang i-declare. Di ko So- alam kung sino magsaset ng value. I guess yung marami naman yung mga kumpanyang gumagawa ng mga tarpaulin na yan. Pwede naman sigurong lagyan ng value, no? Kailangan daw i-declare yung donasyon na yon. Ngayon, kung commercial yan, halimbawa, nagbayad ng malaki yung kandidato para i-display sa isang malaking building, pader ng building, kailangan i-declare pa rin yun. Advertising yan eh. So, But, yun ang control nila. Hindi nila pwedeng pigilin yung pag-display. Freedom of expression daw yon, sabi ng Supreme Court. Pero, kailangan i-declare ng kandidato. That was a Supreme Court ruling in 2023, yung St. Yeah, yung Anthony's patay College of buhay. Ferocity versus Oo. Comelec, where the Yun Supreme yung Court naka-display ruled. sa church. Ay, di, iba pa to. This is more recent 2022 Yung sinasabi mong sa church, yan yung sa Bacolod This is 2023 sa case ni Leni Robredo, campaign materials. The Comelec, Yes. Meron din yeah, gano'n. No? the court ruled that the Comelec can only regulate election propaganda owned by candidates and political parties. Again, only regulate campaign propaganda owned by candidates and political parties. It does not allow the Comelec to regulate the political speech of private persons on private property. So, may ganong paghihimay ang Supreme Court. Yun na nga. Kaya medyo mahirap nga. Which, Although kapag nakalagay dyan yung mukha ng kandidato, saka yung pangalan niya, di ba? At wala namang message to, hindi siya cause. It's not walang active call for a vote. Hindi issue yung pinaglalaban. Medyo madali-dali naman sigurong sabihin na yan ay campaign material. But ba? pero I mean, it does put us in a very, very curious situation where you regulate the size of campaign materials on public places. Ito yung mga 3 feet lang ang laki. So ito yung mga kandidatong medyo walang pera. Versus yung mga naglalaki ang electronic billboards sa SLEX, NLEX at sa EDSA Yes. na unlimited kumbaga. Yun na nga ang hindi kasi usually yan private property yung pinaglalagyan yan. Yeah, Yung it's mga rented billboard out. na yan At saka nagbabayad. Yun na nga na lang ang magagawa nila. They have to declare. Yeah, pero I mean at the same time kasi this is the problem with Comelec. I think they don't have the manpower to do assessment of all campaign materials. I think Yes. mostly that what they do is that they just rely on the sources, on the statement of contributions and expenses submitted by candidates. Mas lalo na yung mga mga so-called donations ng campaign paraphernalia. Lalong hindi nababantayan yan siguro kasi wala namang ganung karaming tao ang Comelec to do an accounting. Assessment and accounting. Pwede yatang hingan nila yung mga advertising companies. Hindi ko alam kung merong ganong power ang Comelec to I think they compare do. the It's- advertising companies. Kasi ang media, pinapadeclare din tayo. Pinapadeclare ba kayo? Yeah, I think Ang TV, I'm not sure. we're supposed to be Diba? submitting reports Yes. to the Comelec. Pero yun nga, iba yung To yung declare, you oh. submit reports to the Comelec versus Comelec having to go to each and every tarpaulin maker. Yes. Aminado naman si Chairman Garcia nung nagpunta siya dyan sa TV5. Umattend ako noon Aminado siya, kaya humihingi nga siya ng tulong sa public. Kung maaari, tulungan, i-report, ganon. Para kung sakali man, the best that Comelec can do is to conduct a random inspection or random siguro audit kung sakali. Although, baka mapagkamala, kailangan yan medyo hindi siya mapupolitiko, yung issue, Yun na lang ang pwede nilang gawin na pwede namin yan kayong biglang tingnan. Hindi siguro makakaya yung sa dami ng kandidato, pero pag ikaw yung tinamaan, parang roulette yan sorry ka na lang. This case in point, si dating Laguna Governor E.R. Ejercito was disqualified by the Comelec in 2015 for campaign overspending. But that is not Yes. that is not based on a Comelec investigation. That is based on E.R. Ejercito's own submissions. Umamin siya
dun sa kanyang sose Oo nga. na mas malaki ang spend niya kaysa dun sa allowed. So that was out of I don't know if it's honesty or that was out of ignorance of the implications. Basta doon siya na-disqualify hindi because of an investigation by the COMELEC into his expenses but because he admitted it in his SOSE. So that's another thing altogether. So something interesting lang, di ba? May na-disqualify pa. Well, titro lang din na. So may na-disqualify pa minsan-minsan pero it's more out of I don't know if you'd call it Serendipity yan, serendipity. And ang sabi pa pala ni Chairman Garcia, he is encouraging candidates to monitor their rivals. Yeah, bagay. That's the way to go about it. Diba? Ipa-disqualify mo kalaban mo. Kasi kapag dineclare yung SOSE at the end of the election at napansin ng rival, ay ba't pandaraya yung declaration na yan, pwedeng imbestigahan ng COMELEC. Ay, teka, Ami, Diba? well, si Tito Ronald is here already. He's just putting on his mic. But we also have already on Zoom reporting live from Lawag City. Tama ba? Marymon Reyes, ang ating mojo who is now in the land of Pinakbet and Bagnet. And windmills as well. Kasama yung mga Malacanang reporter. Napakasarap liputin ng Pilipinas. Marymon, kamusta dyan? Yes, Sir Ed and Miss Ami, so far ngayon ongoing yung kanilang proclamation rally ng senatorial admin slate na alyansa para sa bagong Pilipinas. So far, ang mga nakita natin kanina, out of 12, 8 lang sila na pumunta. And kanina sa press con, ilan sa kanila, ibinahagi nila yung mga gusto nilang isulong kung sakaling araw na sila ay maboboto at manunungkulan. 14th month pay para kaya dating Senate President Tito Soto, yung pag-waive ng bank secrecy for government officials naman ang nasabi ni Ping Lacson, amendments sa local government code para kay dating DLLG Secretary Benhur Abalos, pati ang pag-file muli ng bill na nagtatanggal sa value-added tax sa kuryente ang mula naman kay Francis Tolentino. Pareho namang naisuportahan ni former Senator Manny Pacquiao at Representative Erwin Tulfo ang small at medium enterprises. Para naman kay former Makati Mayor Abby Binay, tututukan niya naman ang pagtanggal ng buwis mula raw sa 13th month pay at overtime pay. At ang pagsuporta naman sa mga industriya na makakapag-produce ng trabaho ang isusulong ni Camille Villar. Wala kanina sina re-electionist hopefuls Bong Revilla, Pia Cayetano, ang aktor na si Lito Lapid at ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Posible namang humabol pa ngayon ng hapon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kasi nanggaling pa lang siya sa pagpapaunlak sa presensya ni Cambodia Prime Minister Hun Man-ay sa kanyang first official visit dito sa Pilipinas. Ngayong hapon naman, sa nakita natin kanina kasi mababa na ang signal doon sa loob kaya nandito tayo sa labas at nagmo-monitor. Pinaunlakan na ng aktres na si RC Munoz at ng singer-performer na si Bugoy ang campaign kick-off ng alyansa dito sa Ilocos Norte Centennial Arena. And ito yung sinasabing pinakamalaking indoor venue dito sa Northern Luzon na may seating capacity of over 5,000. Pero meron din silang itinayo na parang satellite stage sa labas mismo ng arena kasi umaabot na dito sa labas at posibleng dumami pa o may mga hahabol pa na mga pupunta para suportahan ang kanilang mga senatorial bets. Sa ngayon, 434,114 ang naitalang rehistrado dito sa Ilocos Norte na botante. Maalalang mataas ang naging vote turnout ni President Bongbong Marcos sa Ilocos noong siya ay tumakbo sa pagkapangulo. So isa rin daw itong strategic launch site para sa coalition. Pero ayon sa mga tumatakbong senador, kaya din daw nila pinili at pinapag-usapan na dito sa Ilocos sila sisimula ng kanilang kick-off para sa pangangampanya ay dahil nakikiisa raw sila sa vision ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bansa, pati na rin sa lugar na kanyang kinalakhan. Maya-maya lamang kasi nakikita na natin nagsisidatingin na rin yung ilang mga mobile nitong senatorial bets ng alyansa ay mapapakinggan na rin ng mga audience dito at ng mga supporters ang mga plano at plataforma ng kanilang senatorial bets. Balik sa inyo. Marymon, batiin ko muna yung ating karating lamang na si Tito Ronald Llamas, ang ating international man of mystery. But getting back to you, Marymon, kasi malaking bagay yung mga dumalo, pero minsan mas malaking bagay yung mga hindi dumalo. At bakit hindi dumalo? Yung nga itatanong ko yung itatanong ko, Marymon, kung sigurado bang darating si Amy Marcos. Dahil, di ba, nung nilaunch yung administration slate, sabi niya hindi siya sasama. Kaya medyo bakante ang slate niya. Pero ngayon, ang balita, dadalo siya dyan. Confirm ba yung ganong klaseng balita, Marymon? Dahil medyo kanyon, yun yung pipikapin ng mga... Iniintay na lahat. Oo. Yes, Sir Ronald. So far, wala pa rin tayong final na information kung pupunta pa ba until the last minute mamaya itong si Presidential Sister Senator Amy Marcos.
Kasi yung pinakahuli nating nakuha sa kanya, kino-consider niya yung pagpapakita at pagdalo dito sa kanilang proclamation rally. Pero ang nakita na kasi natin kanina, dumating na dito sina Sandro Marcos. Pero ako personally, hindi ko pa nakikita si Pangulong Bongbong Marcos. So may ilang oras pa naman daw hanggang matapos pa itong kanilang mga tugtugan, yung mga guest performers nila. So aantabayanan natin kung may hahabol pa mamaya. Mary mo, nag-umpisa yung Opland Backlash ngayon ng COMELEC. Aga-agang umalis ni Chairman Garcia para magtanggal personally ng ibang streamers. Kumusta yung mga display dyan ng materials? Na kami sa amin, sa paglilibot natin kanina, dito muna sa hilera na to, papunta doon sa Centennial Arena, tabi-tabi ang mga tarpaulins ng senatorial beds na bilang dito sa Alyansa. Ayun din sa kabila, kanila former Makati Mayor Abby Binay, kanila LG Secretary Benhur Abalos, even kay former Senator Bong Revilla. Pero pagdating naman doon sa main road at sa highway, ilan pa lang yung nakikita natin na tabi-tabi o dikit-dikit na yung mga posters at tarpaulins. Pero nasa mga bahay naman ito. So far sa nakikita natin, yun pa lang yung mga nakapalibot na campaign paraphernalia. Pero simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na linggo, hanggang sa pinakahuling araw na pangangampanya, posibleng mas darami pa raw ito. Meron hanggang no oras yung affair dyan? I'm just asking that kasi, siyempre, I think everybody wants to know kung dating yung presidential sister. O patapos na ba? Kasi kung patapos na, di tapos na. Pero kung hanggang mamaya pa yung hating gabi, malawak-lawak pa yung oras. So, but what do we expect in terms of timetables? Sa pag-monitor natin, isa-isa na rin kasing nagsasalita yung sabihin na natin, mga resource persons o yung mga guests dito. Narinig na natin kanina lang saglit yung pangalan na itinawag na itong si Sandro Marcos para batiin nga ang mga lokal o kaya yung mga audience na nandito. Same goes din yung lineup kanina ng mga guest performers, celebrity performers, mukhang nauubos na. So tansyahan kasi wala pa tayong final time din kung anong oras matatapos ito. Pero more likely hindi raw ito aabutin ng sobrang gabi. Ang balita at 5:30 dating ni President Marcos, yun ang inaabangan namin. Okay. 5:30, so hindi natin alam kung magpapangabot sila kung dadating si Senator Jaime. But usually Meron the ka ba president is the nakikita last to diyang arrive. materials, campaign materials ni Senator Jaime? Marymon? So for me, Sammy, actually parang bilang lang. Meron doon sa labas ng lugar nito nga, Centennial Arena. Pero pagdating dito naman sa loob, ang mas napapansin ko na mga campaign paraphernalia ay para kanila DLG Secretary Benhur Abalos, kanila Ping Lacson, kanila Abby Binay, kanila Camille Villar. Pero meron pa rin naman tayong nakikita ng mga campaign paraphernalia para kay presidential sister Amy Marcos. Mga mukhang government structure yan. Ano ba yan? Mga school yan. Pwede ba yung mag-ano? That's a public place. Pwede ba yung mag-display dyan? Ilocos Norte National High School itong nandito sa likuran ko ngayon. Bawal At yan. doon mismo papunta na yung Ilocos Norte Centennial Arena. Diretso doon. Teka, Marymon, eskwelahan yan. Is that a public school? You're saying that's a public school? Yes, it's a public school. Pwede bang lumapit-lapit ka ng konti Iba dyan, nakasabit sa sa puno. mga campaign Bawal yan. paraphernalia dyan sa may eskwelahan na Kapaskil? Just to show if it really is. Baka mamaya, sari-sari store na ano yun eh. So, makita lang natin. Pinagod mo pa si Marymon. Masugasaan pa, di ba? Ayan, it's a public school. Bali, Grand Alumni Homecoming itong malaking may tarpaulin na homecoming naman yung nandito. ano. Pero dito naman sa gilid ay mga campaign paraphernalia naman nila Senator Bong Revilla, Manny Pacquiao, and Makati Mayor Abby Binay. Yun ang mga nakapaskil dito sa gilid. Nakapaskilan doon sa bakod ba ng eskwelahan o entrance ng eskwelahan? Bakod dyan, Waiting shed siya. Mukhang waiting shed ito na bahagi ng pader nitong eskwelahan. sa bahagi na labas. pader. In other words, it's part of the structure of the school. Yes. Ayan, pader yan ng school. Yeah, something Pwede we can yung ask i-report sa, later. kay Chairman Garcia. Mamaya, Tingnan natin mamaya. kung ano gawin Screen niya. grab mo na. Post ka na dyan, Di-disqualify Marymon. daw niya mga violator Tingnan natin. Lalo na. Hindi-disqualify daw. Although he gave them a grace period of 3 3 days. days. Yeah. But that's Natanggalin yung mga ano nila. Oh, but that's 3 for days from today. But that's for stuff placed on illegal areas. Pero this one is it's I don't know if Public how do yan you illegal qualify yan. this? This is worse than just a public place yan eh. It's a public facility. Hindi lang. Public building yan, bawal dyan. I mean, it's Hindi worse than just a eskwelahan. public place. Eskwelahan siya. Ibig sabihin, tuturo mo sa mga bata. Bawal dyan, bawal yan. Paano lumabag ng batas? Bawal yung mga nasa utility wires. Bawal Iba yun. pa yun. Yung mga yun, I suppose yung public places. Pero this is a public facility eh.
Na mas which is worse. doble yung problema Oo dahil nga dyan nag-aaral yung mga bata na tinuturuan mo paano gumawa ng illegal. From the admin. Kaya ayan hanggang sa taas ng school. Oy, Sige. teka. Ano yun? Andun na That- sa that- ano. That was sa school? Nasa balkonahin na ng school. Ayaw mo maniwala. Ayan, nakasampay dyan. Ay, wait. Although yan rally yan, I think may exception siguro yung rally yan. Hindi, yung kanina Ay, building. mali. Iba yung kanina. Okay, Marymon, qualify mo lang sa amin ha, yung mga, kasi we're not sure what we're seeing eh. Sa eskwelahan ba mismo ginagawa yung yung campaign o sa Kapitolyo, sa public gymnasium, saan ginagawa yung rally? Dito siya sa Kapitolyo pero doon mismo siya sa Ilocos Norte Centennial Arena. And so far naman tahimik naman itong pinaka-paaralan, sarado rin naman ang gate. Wala rin tayong nakikitang ilang mga kung may aktibidad ba silang ginagawa sa loob na may kinalaman dito sa campaign kick-off ng alyansa. Andun sila sa harap mismo sa Doon pa. labas at loob ng arena. Okay, I had to ask that kasi yung mga nakasabit kanina, hindi na malaman kung eskwelahan yun o arena kasi kung eskwelahan Nasa yun. labas yun, Sir Ed, nung mga pader na ito, nung Centennial Arena, yung mga pictures Okay, kanina. okay. Ang pinaka nakita lang natin na nakapaskil dito, malapit sa paaralan, itong nakita natin sa likuran ko po ngayon. Okay. Okay. Oh, At yan least that's clear. Leadership Sige. by example yan Ayan, ginagalit na si Ami. Admin slate pa, di ba? Di ba kayo naasar na pollution yan Di ba? Space pollution. Kaya disqualify ni Chairman Si Bong Garcia. Revilla? I-report daw sa kanya I-report daw sa kanya. Ay, mamaya, igigis Although natin yun na nga, si sabi ko, Chairman. nag-announce nga siya ngayon na he will give them 3 days. So I guess lahat ngayon exempted kasi ngayon karamihan umpisa ng kampanya So ngayon free for all pa lahat ng kandidato. Well, May pero 3 days daw grace period. I'd like to think may level yan eh. May level na mali yung pagkakasabit mo sa kawad ng kuryente. Oo. Mas mali. Delikado yun, Mas mali. That's dangerous. Mas mali yung pagkakakabit mo sa eskwelahan. Di ba? Saka Level. puno. Di ba bawal? Alam ko there's an environmental Yeah, law there against posting anything on Pero ano yung- defacing trees. Ano yung logic na bibigyan ng 3 araw na palugit? Parang hindi pa, Hindi ko alam, parang baka hindi pa parang sapat yung... para hindi na siya makonsume dahil kampanya ngayon. Umpisa, kick-off ng campaign mahirap kontrolin. Dahil mahalaga kasi yung simula Dahil parang defining yung simula Di ba? Yes. Oo. Kaya gumising nga siya ng maagang-maaga kanina. Sa Nueva Ecija yata nagpunma. At doon nagbaklas muna. Doon siya nagumpisa. Parang hindi At sapat yung... tingnan natin kung ano, aabot siya ng Ilocos. parang hindi sapat yung premature campaigning ng ginagawa ng mga kandidato kasi wala nang premature Oo nga, campaigning oo per nga, se. oo nga. Parang hindi pa yun sapat. Hindi na Kulang pwede pa, makalusot kulang pa. yan. Wala nang premature. Kulang pa. Kulang pa pala siya. Okay. Kaya tinotrouble niyo si Marymon Ikaw nga, pinatawid nung palang kalsada. Kung masagasaan yan. Bawit naman Okay. May pabot ba kayo, Marymon? Wala. Okay na, okay na. Pakulo natin. Okay na. Marymon, mag-grab ka na din ng bagnet saka ng basi. Pakbet. Thank you very Marymon much. Reyes, reporting live from Lawag City, Ilocos Norte for the administration senatorial slate kickoff. Ongoing na. Ongoing. Okay. Maraming salamat, Marymon. Halos sabay-sabay sila Dahil yung sa Kwan din. Yung kila Lenny rin, ngayon din, alas 4. Ito yung sa Dasmariñas. Dasmariñas. Mm. No? Anong tingin mo doon? Nagzumba-zumba sila? Ikaw Hindi, ba- kaninang umaga yun. Oo, kanina. Kaninang Oo. umaga sa UP Sunken Garden. Diliman. Oo, dahil, Sa Diliman yun. dahil may misa kasi sa simbahan doon. So bago magmisa, then maaga-maaga, so exercise muna sila. Si Kong Percy at saka si Kong Chel Jokno. Si Chel nagzumba Susumba-sumba sila. I will... Yan yung hindi ko pa nagawa sa buong buhay ko. At mukhang hindi ko Mahirap sisimulan. talaga mga kampanya, no? Pero maganda sa TikTok yon. Sabi ko, Sa bagay, nasa cool din naman tingnan siguro kung yung mga matatanda gaya ni Tito Ronald yung magzumba bigla sa TikTok, di ba? Torturing mo na lang ako. Torturing mo na lang. kailangan nga magsumba yung matanda, di ba? Exercise yan Tai Chi na lang. Teka, sige, mag-gap muna tayo, Bok. We go into gap now and then we'll come back with Comelec Chairman George Garcia. A lot of questions to ask the Comelec Chairman. Sige, we will see you in a bit.
We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the StoryCon or the Story Conference. I'm Ed Lingao with, of course, Ami Pamintuan ng Star and Rol Llamas, our resident political pundit. Let's bring in our guest for today, Comelec Chairman George Garcia. Sir, magandang hapon and welcome back to the StoryCon. Magandang hapon, Sir Ed, Chairman. Ami, Sir Ronald, magandang hapon din po sa mga kababayan po natin. Oh, magandang hapon po. Hi, Chairman. Yes, sir. Sir, I won't start off with a generic question na how was the first day of campaign kasi I'm sure you'll get there anyway. Let me start off with a particular with a specific case. We just had a reporter reporting from Ilocos Norte, from Lawag, where the administration slate is kicking off its campaign. Tell us kung tama to, mali. May mga campaign posters ng mga senatorial candidates nakapaskil doon sa entrance na bakod ng eskwelahan na public. Kinakailangan po, Sir Ed, pagkatapos ng pag-hold nila ng kanyang ganyang klaseng rally, ay dapat tatanggalin kaagad yung mga materials na naandyan po sa lugar kung saan po na-hold yung rally. Napakaliwanag po yan sa ating pong patakaran. Hindi po dapat may iwan. Sapagkat kung sakali pong may iwan yan, ay susulatan po ng mga local Comelec namin, yung mga nag-iwan ng mga ganyang posters upang tanggalin ang lahat ng yan 3 araw pagkatapos matanggap yung mismo pong ating notice. Otherwise, mahaharap po sila sa election offense o kasong diskwalifikasyon dito po sa komisyon. Chairman, hindi doon ginawa yung rally sa eskwelahan. Iba pong venue. Ibang venue. Oo. Tsaka ito po public school. Hindi, I mean, I don't know if you can even hold a campaign rally in a public school. Hindi doon yung rally. Hindi doon yung rally. Kung magkakaganon po ay kinakailangan susulatan po natin dahil po itong unang araw ay pinakita namin na kaya at pwede kami magbaklas lalo na sa mga illegally posted materials o kaya naman yung mga materials na hindi gumagamit ng mga biodegradable na gamit o materials. Ngayon po sa mga susunod na araw dahil nakakapagod naman po magtatanggal eh. So sila na po ang magtanggal. Total sila nagkabit niyan. Susulatan na lang namin sila. At yun naman po nakalagay mismo sa ating pong Republic Act 9006, yung Fair Elections Act, na sila ang magtatanggal after naming masulatan within a period of 3 days. Well, sir, we had to ask that lang kasi Chairman, it pag doesn't hindi look nyo good. nasulatan, pwede bang ulusot yun na hindi nila tatanggalin? Sa bandang huli po yung due process, ibig sabihin parang hindi namin na-comply and therefore kahit kasuhan namin, pwede sila makaligtas sa kaso whether election offense, 1 to 6 year imprisonment o kaya yung kasong diskwalifikasyon. Pero alam niyo po, huwag kayong mag-alala, Ma'am Ami. Alam na alam po ng mga local Comelec namin, properly instructed sila na mula bukas, kung may mga makita pa sila, lalo na kung nasa public places, yan pong lahat ng yan ay ipatatanggal sa pamamagitan ng pagbibigay po ng notice sa kanila. Meron Chairman, bang, linawin ko lang bawal magpaskel sa poste ng Meralco, ng electric post, saka sa mga utility cable, saka sa Tama puno. po yun. Bawal Sa puno. Opo, pero alam po, Ma'am Ami, Sir Ed at Sir Ronald kanina, nung umaga na alas 4 ng madaling araw, naandyan tayo sa may bandang Tondo area, napansin natin medyo nag-improve na rin yung mga ikinakabit na campaign materials dahil po mas tinaasan nila, mukhang hindi ko na kayang abutin sa liit kong ito, hindi ko maabot. Magaling na rin po sila at yung mga materials na gamit, talaga pong gumamit sila ng mga kawad o alambre na talagang nakapulupot sa mismong poste. Kahit nahilahin nyo nung pinanghihila ng MMDA, napakahirap po at the same time yung pagkakakabit ng mga posters po sa poste rin. Gumagamit po sila ng mga ng mga scotch tape na kakaiba, hindi po yung ordinary scotch tape ng bata. Talaga pong alam mong kahit na yung pintura matatanggal. So, yan po yung sinasabi po natin na iiwasan po natin yung mga poste ng kuryente, yung pong mga kawad ng kuryente kahit po sa mga puno, lalo na yung pagpapako. Nakita ko po kanina sa inyong video, may mga mukhang nagpako po doon sa puno. Isipin nyo, sabi nga natin, kung sila kaya mapakuan ng mga tao para po maramdaman din lang nila yung sakit dahil may buhay po ang mga puno. Maaaring corny itong Comelec, pero alam nyo po, kinakailangan environment friendly po tayo ngayong kampanya na ito. pwede siguro natin gawin yun na Chairman, isang public na pagpako ng mga violator na yan. No? Baka makasuhan tayo ng human rights violation. Pero magandang kwan yun. Chairman, ang isa kasi mahalaga, hindi lamang yung mga batas na dapat sundin. Ang isa rin kasi mahalaga, yung parusa. Meron na bang senador na naparusahan ng disqualification? Wala pa po, Sir Ronald, sa kasalukuyan. Pero sana wag umabot sa punto na tayo makakapagparusa ng disqualifikasyon dahil most recently po, mapagmamalaki po namin na 2 kaso na affirm ang Comelec, lalong-lalo na sa issue muna, Sir Ronald po, Sir Ed at Ma'am Ami,
ng abuse of state resources. Dalawang mag-asawa tinanggal po ng COMELEC dahil po sa paggamit ng pondo ng City Hall kung saan nabigay ng pera sa mga nakatatanda at sa mga pedicab o tricycle drivers. Tanggal, hindi kumuha ng exemption sa COMELEC. Affirm po kami ng Supreme Court. Yun naman pong pangalawa sa posisyon ng governor ay gumamit po ng printing press ng Kapitolyo. Parang pinersonal at sinarili yung printing press at nagpagawa ng kanyang mga campaign materials doon, dinisqualify ng COMELEC. Inaffirm din po kami noong isang araw lamang ng ating pong Korte Suprema. So ibig sabihin po, kung mayroon po tayo mga ganong efforts sa issue ng vote ng abuse of state resources, hopefully po dito sa issue naman ng illegal campaign materials, ano mga paglabag na yan, pag meron kami na disqualify, sana makasakali ma-affirm din tayo ng Korte Suprema. Yung AKAP ba, pwede mag-fall sa ganyang klaseng violation? Paggamit ng state resources? Una, namibinigay po kasi tayo, Sir Ronald, na initial exemption. Sabi natin, napaka-stricto yung mga nilagay natin na kondisyon. Isa po doon, yung pagsasubmit, Sir Ronald, ng tinatawag na guidelines na ipinangako po ng ahensya. Hanggang ngayong araw na to, wala po tayo natatanggap na guidelines na iyon, kung kaya hindi pa po ganun magiging effective yung una nating naibigay na exemption sa AKAP, lalo na dahil maliit lang naman po yung hiningi nila. Mga 3 linggo na po nakalilipas, meron po silang panibagong request para sa second batch ng AKAP. This time, medyo malaki na po. Hindi lang po ito MB na po ito. Hindi po natin ina-actionan kasi para sa atin, yung una nga po, hindi pa nabibigay yung guidelines. Ba't naman tayo mag-a-approve ngayon na hindi natin nakikita paano ipamamahagi, paano masisiguradong hindi yung gagamitin ng politiko para sa kanilang sariling kapakanan, at paano masisigurado na yung mga benepisyaryo ay napili ng tama at hindi galing sa listahan ng mga kandidato lamang. So malinaw yun, Chairman, na hindi pa pwedeng mag-distribute ngayon ng AKAP, AICS, TUPAD dahil wala pa yung guidelines regarding yung social services na yan. I-clarify ko lang Hindi po. pa pwedeng mag-distribute na Opo, yung pong social services ban na tinatawag, kasama yung public works ban, base po sa batas ay 45 araw pa po, Ma'am Ami, before the election. So ibig sabihin po, ngayon po ay hindi pa po 45 araw, and ngayon ay 90 days pa lang, and therefore wala pa pong social services ban. And therefore, kung nag-issue man po kami ng exemption, yun ay para lamang sa 45 days before the election. Pero gusto rin po nating liwanagin na ngayon po ay nagdesisyon ng COMELEC na yung pong lahat ng mga ayuda na pinamimigay kahit binigyan po namin ng exemption sa 45-day period before the election ay wala po at bawal, absolutely prohibited 10 days before the election. Walang AICS, walang tupad, wala pong iba pang ayuda o katulad halimbawa ng AKAP na pwede maipamigay 10 araw bago maghalalan. Sir, the guidelines are for your approval ba or only for your information? Can you qualify that? And as well, whatever the case is, whether it's for your approval or for your FYI, what would you want to see in the guidelines so as to isolate and insulate yung pagbibigay ng ayuda from politicking and campaigning? Sir Ed, mukha pong doon sa veto ng ating Pangulo, nung na-veto niya yung ilang portion po ng national budget para sa 2025, kasama po yon na dahil nga bagong programa po kasi ang AKAP, kasama po yon na dapat yung interagency, katulad po ng NEDA, DOLE at ang DSWD ay kinakailangan mag-draft ng isang guidelines na makapagkontento para po mas ma-implement ng tama yan pong AKAP. Sa kasalukuyan po, nung nagkaroon kami ng pagdinig, nung nakaraang linggo sa Senado, sinabi po nila na ito'y sinabmit pa sa Department of Budget and Management. Ano pong gusto naming makita? Hindi po namin pakikialaman kung paano yan i-distribute sapagkat yan po yung role ng ahensya. Pero gusto namin makita na hindi dapat present ang politiko, ang kandidato during the distribution of the ayuda, kahit ano pa ang pangalan ng ayuda na yan. Wala po sila dapat during the distribution. And therefore, kinakailangan din na yung benepisyaryo maging maliwanag paano pinili. Halimbawa, naging issue pala doon sa AKAP minimum wage, mas mababa ang kita sa minimum wage. Naging katanungan ngayon ng ating National Poverty Commission. Paano yung mga mahihirap at mga kababayan nating nakatatanda na walang trabaho? Talagang sila ay walang minimum wage na pinag-uusapan. Makakasama ba sila? At nasaan yung listahan? Medyo yung departamento ay nagsabi, sa kasalukuyan wala pa po silang listahan sapagkat kakailanganin mag-apply pa raw po nung pwede maging benepisyaryo
nitong programa na ito. Chair, i-qualify Fan ko lang, kasi- i-qualify ko lang, Chair, yung walang politiko kasi local elections po ito eh. So you'd likely see the mayor there, if at all, or some local politicians, nagmamando-mando. How would that work? O talagang completely wala talaga? Kanina po, Talagang zero kanina po, talaga? Sir Ed, ako ay panauhin sa Mayor's League of the Philippines at in-emphasize po natin yan sa harapan nila na wala dapat presensya ng kahit na sino sa At all. kanila during the distribution. Technically po, ito pong ayuda distribution, ano man po ang pangalan nito, ay programa po ng DSWD. Yes, sir. At DSWD worker po, social worker, ang present dapat po dyan. At hindi naman po ang politiko ang nagsabing kaya dapat ipamigay yan, ay kanila yan. Yan po ay hindi para sa kanila, hindi po nila yan pondo, hindi po nila yan pera, hindi po nila pocket money yan. Yan po ay para sa mga mamamayan, sa mga mahihirap. Chair, may nabanggit kayong significant na problema eh. Sabi nyo nga na yung AKAP kasi, ngayon yung AKAP kasi hindi na lang pera eh. Bigas na rin kasama na sa AKAP eh. No? Yung pamimigay. Ang dapat dyan, ang makikinabang ng AKAP ay yung mga below minimum wage. Pero ang DSWD kasi, wala silang listahan ng minimum wage. Kaya ang usually nagsasabit niyan ng mga bibigyan yung mga politiko, mga kongresista. Kung talagang seseryosohin kasi yan, ang merong listahan ng minimum wage earner ay yung DOLE. No, yung DOLE. Kaya doon sa sinabi nyo, very significant dyan kung sinong ahensya ang nagbibigay. Kung yun talaga ang criteria, minimum wage earners, DOLE ang may listahan yan, hindi DSWD. Tama po kayo, yun din po ang lumabas sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo na dapat ang DSWD ang may listahan. Pero ang katanungan din, ito po Sir Ed, Sir Ronald at Ma'am Ami, hindi po ba pagka parang binigyan nga daw po yung mismong below the minimum wage, parang kinokondo, parang okay lang sa atin na pinasesweldo yung mga kababayan natin ng below the minimum wage. And therefore, parang nabibinipisyo ang pang-employer at yung kakulangan nila ay tinutustusan ng pamahalaan na dapat ay sila ay nagbibigay ng eksakto at tama na kita doon sa mga manggagawa. So yun po yung isa sa mga issues din na lumabas during the hearing ng ating pong Senado. So, linawin ko lang ulit, Chairman, hanggat wala yung guidelines ng interagency group, hindi po pwedeng i-release yung mga ayuda na yan. Sa 45-day period of the campaign, hindi po magiging effective yung exemption na ating pong nabigay o ibibigay sapagkat nakabase po yan doon sa kondisyon na sinabi po natin, lalo na yung pagsasubmit sa atin ng guidelines na kanila pong na draft o ginawa. Chair, cambio lang So, po ako. kung gusto Sige. upuan niya ng DBM dahil naiinis daw ang DBM sa Congress, pwede nilang upuan hanggang matapos ang eleksyon. Ay hindi po madidistribute. Theoretically, pwede. Hindi po nila madidistribute yung pong ayuda na yan sapagkat nakabase po yung pagbigay namin ng exemption doon sa mismong Guideline. guidelines na yon. Chair, cambio lang po ako ng konti. Pinag-usapan namin kanina ni Tita Ami at ni Tito Ronald. Itong campaign paraphernalia, of course, may limitasyon dyan ang COMELEC kung gaano kalaki at gaano karami at gaano katagal dun sa mga public areas. Pero yun nga, may jurisprudence na walang magagawa ang COMELEC with the private areas and private places of private people. For example, yung mga billboard na naglalakihan ng mga LED billboards dyan sa SLEX, NLEX, EDSA, hindi po regulated yan kumbaga ng COMELEC kasi we're cracking down on the smaller campaign paraphernalia. Pero yung mga higanting pagkamahal-mahal, hindi po magagalaw. Dahil nga po nasa private property, Sir Ed, ang naging limitasyon na lang namin, dapat kung ang isang kandidato ay merong ganong kalalaki, dapat ay hindi dapat ma-exceed sa 1 kilometer ang layo ng pong dalawa ng mga campaign materials na yan. Again, dahil po yan sa naging epekto ng desisyon na kung saan hindi pwedeng magalaw ng COMELEC yung pong nasa pribadong mga ari-arian dahil we have to respect the private ownership of the owner of the property, and at the same time, kinakailangan din pong irespeto natin yung tinatawag ng the freedom of expression and freedom of speech. In fact, again, ulitin ko po, doon sa Team Patay, Team Buhay, sinabi ng Korte Suprema, the bigger, the better. At yan daw po ay pag-express ng opinyon, sentimiento na may-ari ng ari-arian. Ano man po ang kadahilanan kung bakit nagkaroon ng ganong klase na material o bakit nalagyan ng ganong klaseng material doon sa kanilang ari-arian? Absolute ba yan? Pero ruling sinabi na niyo yan? rin sa amin earlier, di ba, Chairman,
na kapag ganyan, kasi dalawang bagay yan kapag pinost sa private property, either supporter yung nung kandidato, yung nag-post, o kaya nagpabayad yung may-ari ng property. Pero sabi nyo, it has to be declared either way, either as a donation or as advertising. Kailangan isama sa statement of contributions and expenditures. Tama po ba yon? Tama po, pwede po kasi namin i-presume na yan na may bayad. Lalo pa kung yung mismong pinaglalagyan ay isang commercial na advertisement area. And therefore, pwede namin i-presume na may bayad dyan. At pwede namin tingnan at alamin mula doon sa asosasyon na kausap din namin yung asosasyon ng lahat ng mga advertisers tungkol dyan, magkano ba ang average rate o magkano ba talaga ang regular rate sa mga ganon. So pwede po namin tingnan sa kanilang sose, nasaan ngayon? Yung mismong lumabas na mukha nyo doon, kung hindi man yan binayaran, kung donation yan, nasaan ngayon ang ebidensya na nag-donate na yung mismong isang tao, organisasyon o grupo nung mismong advertisement po na yon. So may mga pamamaraan po kami. In the same manner, Sir Ed, Sir Ronald at Ma'am Ami, na pwede po kami ngayon mag-presume ng mga celebrity at saka mga social media influencers na sinasabi nilang libre, pero pwede namin i-presume na may bayad po yan. Again, hindi namin habol ang mga influencers o yung ating mga celebrities. Ang habol namin yung kandidatong hindi nagdi-declare. Ngayon, yung pong BIR, pwede magsabi ngayon sa mga influencer o kaya celebrities, nag-presume ang COMELEC na may bayad Naghanap ang COMELEC sa SOSE na may bayad. O di dapat nagbayad din ng income tax yung celebrity o kaya naman po social media influencer. Sa sinasabi nyo, Chairman, ibig sabihin ay may qualification even yung decision na yon ng Supreme Court. No? Ibig sabihin, hindi siya absolute yung right na yon. No? Kahit na sa private property, may kaunting qualification. Did I hear you right, Comelec Chair? Opo, tama po kayo, Sir Ronald. Kaya lang po, pag tinignan natin from the point of view ng dalawa pang sumunod na desisyon, pagkatapos ng Diocese of Bacolod, meron pang St. Dominic versus Comelec, ay lumalabas po, Sir Ronald, when it comes to political advertisements na katulad nito, talaga pong halos walang limitasyon, regulasyon patungkol po dyan sa paglalagay sa private properties. Maaaring ang limitasyon na lang po yung pagkuha pa rin ng permit sa mga LGU pag magtatayo ka na medyo malalaki na structure doon sa ari-arian. Sir, I get what you're saying na maihahabol naman ninyo doon sa pag-iimbestiga, doon sa final ba sa SOSE at kung within the bounds allowed by the campaign expenditure law. Pero realistically speaking, the COMELEC I think does not have the personnel or the resources to be able to do an assessment and accounting of each and every candidate's spending. In the end, I think you just have enough people to do to look at the SOSE and see kung may nag-overspend o ano. I don't know if you do actual investigations motu proprio. In relation sa tanong ni Ed, Chair, pwede ba kayo mag-deputize ng ibang government agencies para gawin yung trabaho na yan? Na para lampasan. Ng aming una, tama po kayo, wala kaming resources, wala kaming ganong kadaming tauhan upang gawin po ang lahat. Nung po mga nakakaraan, 48,000 nga ang kandidato, pero again, kahit na apot na po, 40 po ang aming tao doon sa isang opisina na nagmamanage, naghahanap ng mga mali, doon sa SOSE, nagaganapan po nila ang kanila pong trabaho. Ngayon po, tama po, pwede po kami mag-deputize ng ibang ahensya katulad po halimbawa ng Commission on Audit. Pero ang pinaka-importante pong gagawin namin ngayon na again, first time po namin gagawin sa ating kasaysayan ay ating pong ilalagay na sa website ng COMELEC yung pong lahat ng SOSE filings ng lahat ng kandidato, national man, lokal, political parties at mga party list para po nalalaman ng mga kababayan natin at yung mga magkakalaban din kung naging tama ba yung naging report ng mga kandidato. Sino ang nagbigay? Magkano ang binigay? Paano ginastos? May natira ba? Nagbayad ba ng income tax? Yung mga bagay na ganyan ay masasagot na natin nang hindi na kinakailangang humingi pa ng kopya sa COMELEC na minsan ay pahirapan. Ngayon, nasa at nakalatag na, ilalatag natin sa website ng komisyon. That's good, Chair. Kasi hindi alam ng mga tao, for example, na pag pinahiram mo yung sasakyan mo sa kampanya, may valuated yan as a donation. No? Pinahiram mo yung helicopter mo, valuated dapat yan as a donation. Dapat nakalista rin yan.
And O so kaya on the naman line. po, Sir Ed, katulad halimbawa sa mga ibang pinapakita nyo sa inyong mga video, pagka halimbawa may ginamit na sasakyan at pagkatapos titignan mo ngayon ng SOSE, may mga na-report ba na may ginamit na sasakyan ng araw na ito, nagrenta nagrenta ng trompa sa araw na ito, yan ba yung nailagay dyan? Pag sinabing pinahiram lang, o ano equivalent sa donation yan? Yun po yung ating sinasabi na maaaring mahirap, pero pwede po kasi namin matrace, lalo pat may magre-report sa amin at may magko-complain, bakit ako na nag-donate, hindi nilagay ang pangalan ko dyan sa listahan? Bakit ako na ganito ang binigay ko, may resibo pa ako, ito lang ang amount na nilagay dyan sa SOSE. At saka, Chair, hindi yan simpleng na election violation. Di ba kung ano yan, pwede yan mag-fall, lalo na kung government employee ka at nilabag mo yan, doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Tama Code po. of conduct. Opo, at Republic Act 713, yung po tinatawag na ethical standard for government Code of conduct, yes. At tatandaan din po natin, maliban sa violation niya ng SOSE law, which is therefore election offense, yan din po ay kasong perjury. Dahil lahat po ng SOSE ay pinapanumpaan ng mga kandidato, yung treasurer o secretary general o presidente ng partido na nagsasabit po ng SOSE sa COMELEC. Okay. Na criminal offense then. Sana- Sige. Sana po ay mag-succeed kayo, Comelec Chairman. Sana maraming ma-discourage na tumakbo. Ngayon pa sinabi yung kampanya. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat Yes, sir. po. Maraming salamat po sa inyong tatlo. Mabuhay Salamat, po. Thank you, Chair. sir. Comelec Chairman George Garcia. Thank you, luck po. Chairman. Good luck po sa inyo. First of 90 days and then March 28, first of 45 days. Good luck po sa Comelec. Kami po, pwede nyo i-deputize. Pwede nyo po kami i-deputize. Magaling po kayo magbaklas. Si Ami, magaling magbaklas. Mahirap Mahirap. Special na nga daw yung mga ginagamit na na wire sa tape po. Ha? Oh. Hindi, acetone lang. Tanggal yun. Acetone. Si Ronald kasi sanay sa demolition yan eh. Mga araw na tibak siya. Sanay sa demolition yan. Okay. Oh, goodbye na tayo. Over tayo. Maraming salamat for joining Starcon today. Aming pamintuan ng bossing ng Philippine Star and dito Rol Llamas, a resident political pundit. Pwede ng political na tiga-baklas. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.